Meron pong lugar sa France, sikat na sikat po ang bridge na ito dahil yung mga love lock dyan po inilalagay. Marami pong mga lovers around the world gumagastos para lang po pumunta sa lugar na yan at bibili po sila ng lock. Ang gagawin po nila, susulatan nila ng pangalan, i-etch po. Halimbawa, di ba, Adam and Eve forever. I think until now, hindi ba yung mga puno, inuukitan yung puno ng pangalan ng mga lovers? I love you forever, ikaw lamang. Di ba? Hindi lamang yon, bukod sa mga examples katulad po na ito, iba nagpapatato pa. Marikit forever. Si Malakas forever. At marami pang mga ways ang mga tao nowadays upang yung kanilang eternal love, forever love, ay maipakita nila sa kanilang partner. At ito nga po, eksaktong ganun. Alam po ba ninyo na after po na isulat ang mga pangalan nila, ilalak po nila yan. Tapos po yung susi, itinatapon po yung sa ilog. Kasi po ilog po yung ilalim niyan. Itinatapon nila. Ibig sabihin, wala nang ibang makapagbubukas pa ng aking puso because you hold the key. Ikaw lamang mahal ang may hawak ng susi sa aking puso. Wala nang iba pa. Ganyan ang mga magsingirog. So itatapon nila yung susi na yan para nandun na forever yung love nila sa isa't isa. Ngayon, paulit-ulit yan. Kung makikita po ninyo, punong-puno na po yan. Ilang tonelada na po ang inabot ng bigat ng lahat po ng mga locks na yan. Ngayon, dumating po yung time, at yun po last 2017 or 2015, hindi na po kinakaya, hindi na po kakayaanin ng bridge. Yung bigat ng toneladang mga metal ng mga locks na yan. To the point, naging delikado na po sa mga dumadaan dun sa bridge. Siguro po nung araw, pang malilit na karwahe. Pero ngayon po kasi, sa bigat ng mga ito, nalagay na ngayon sa alanganin, sa panganib, ang buhay ng maraming tao. Kaya nga po noong June 2015, dun po sa Paris, fearing for the integrity of the bridge, they removed yung 45 tons. Ganong kabigat ang inabot ng love locks na yan. Kaya po ngayon hindi na siya makikita. Ngayon, ano yung nakikita natin dito sa eksenang ito? Number one, masarap mangako, siyempre. Napakadaling mangako ng isang tao sa kanyang minamahal, ng kanyang wagas na pag-ibig. It's so easy for people to do that. Especially kapag nasa kasagsagan ng init ng pagmamahalan. Nandun pa lang sila sa stage na excited pa ang bawat isa sa isa't isa. Ano yung pwede nating makita pang mga aralin, mga wisdom, patungkol po sa ating analogy na ito. About sa gagawin po nating pag-aaral sang-ayon po sa verse this year. Ang pamagat po ng message ng Lord for this morning ay everlasting love. So number one, yung pong locks na nakita natin kanina. The locks were meant to symbolize everlasting love. But ang katotohanan, human love does not always last. Nakailang boyfriend ka na. Nakailang girlfriend ka na. Supposedly ang asawa mo, isa lang, pang ilan na yung asawa mo ngayon. Paanong nangyari yun? What happened to that love? Noong araw kasi mayroong puppy love. Hindi pa yun. Kasi nagsisimula pa lamang mag-explore ang mga bata, ang mga teens about this thing. This thing they called love. Pero darating ng time kapag nag-mature na ang mga bata, yung first love, karamihan for them, this is it. This is love. This is love forever. Siya na nga. Mula ngayon hanggang ako'y tumanda, hanggang ako'y mamatay, this will be the person for me. But you know, di ba sadly, hindi lahat ng love story nag-e-end sa love. May mga love story nag-e-end sa, unlove story. Maganda sana kung lahat ng klase ng pagmamahalan nagtatapos saan? Yung nung mamatay na kayong dalawa, tumatakbo ang yung mga kaluluwa sa dalampasigan, di ba? Naghahabulan kayo sa paligid ng puno, ng nyog. Di ba ganyan ang mga pelikula kasi eh. Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Ang ending na storya, patay na sila pareho, pero nagmamahalan pa rin. Tumatakbo ang mga kaluluwa doon sa parang ang saya-saya hanggang sa matapos yung pelikula. Pero ang nakakalungkot po, hindi lahat ng pagkakataon ganyan ang storya. Aminin naman natin sa hindi, napaka-fleeting ng love. Parang palos, hindi mo makapitan
yung pag-ibig o yung wagas na pag-ibig mula sa isang tao. At nakakalungkot yun. Katulad po ng Luck kanina. No? Nawa, wag naman. But probably majority ng mga nagsulat ng pangalan sa Luck na yon, yung mga nag-lock nung Luck, yung mga nagtapo ng susi, malaki ang possibility, more or less 50 or 70%, hindi naman silang nagkatuluyan. At ang nakakalungkot pa, itinatubo mo yung pangalan ni Nena. Nena forever. Tapos nung nag-asawa ka ngayon, hindi si Nena, si Maria na pangasawa mo. Sino to? Sino to? Kandahirap ka ngayon burahin yung pangalan ni Nena kasi tatawin nakikita ni Maria, galit na galit. Kaya po kayo, kung ako lang sa inyo, huwag kayong papapatato ng mga girlfriend, boyfriend. Hindi niyo naman sigurado kung kayo talaga magkakatuloy. Away pa ang kalalabasan nun later on. Tapos matuklasan ngayon, bagong kasal kayo, meron pa palang iba dito sa likod. Si Gretchen. O sino naman tong Gretchen na to? Kala ko si Nena ngayon, may Gretchen ka pa pala. Magiging tampulan pa ng away. I don't know, maybe that is a teenage foolishness. Foolishness ng mga kabataan. Pero kapag 25 pataas, hindi na bata yon. Dapat hindi na ginagawa. Remember, imagine that. Number 1, against ang Bible sa tato. Yes. Against po ang Bible sa tato. Okay? Period. That's it. Pangalawa, why do it? Ibig sabihin ba yung Kuya Eric, kapag mag-asawa na kami, pwede na? Pwede na sana, kaso nga, sabi sa Bible, bawal ang tattoo eh. Ba't itatato mo pa? Sa puso mo na lang. Diba? Anyway, actions speak louder than word. Madaling sabihin, mahal kita eh. Pero yung pagsisilbi, wala. Diba, ang pag-ibig may kaakibat na pagsisilbi sa minamahal? Kasi di ba, meron daw mga taong mahilig magsabi ng I love you, pero sa kilos wala naman. So kung papipiliin nga naman daw yung mag-asawa, yung babae o yung lalaki, ano gusto mo? Sinasabihan kita ng I love you, pero hindi kita pinagsisilbihan, hinahayaan kita sa iba, or hindi ko sinasabi, but akong bahala sa'yo sa lahat ng pagkakataon. I can take the extra mile for you. Ika nga, sampalin ako sa kaliwa, ibibigay ko pang kanan. Di ba? Gagamitan mo pa ng Bible verse. Pero mas maganda syempre, sinasabi mo na, ginagawa mo pa. So yun po ang katotohanan kung babalik tayo sa pag-usapan natin, yung nakakalungkot. Matapos mong iukit, matapos kayong pumunta doon sa secret valley, doon sa hidden valley, at nagbandalism ka doon, nilagay mo yung pangalan nyo, after a while, hindi na pala kayong dalawa. Nakarating na ba kayo doon sa hidden valley? Karumal-dumal na itsura. Gawa ng mga, nakakalungkot mga kababayan natin na ayaw nila nung malinis kasi. Ayaw nila nung nature. Gusto nila binavandalize. Diba? Kaya anyway, wala na po yung lugar na yun. Hindi lamang yun, pangalawa. The closest of friends may offend each other and may never resolve their differences. Nakailang best friend ka na? Bakit may bago ka namang best friend ngayon? Supposedly, nung ako po nasa high school, pag sinabing best friend, isa lang yun. Pero ngayon kasi ang daming best friend. Di ba? Paano nangyaring maraming best friend? Dapat isa lang yun eh. Yung nga maaari, yung dating best friend, ayan, nagkatampuhan, naging masyadong presko sa isa't isa, nawala na yung space, masyado nang mapakialam. O let's say, lumabas yung tunay ng ugali, nakita nung isa. Hindi na nag-ayos. Diba sa mga kaibigan, ganun na rin. O kala ko ba magkaibigan kayo? Di ba sabi nga nila, ika nga nila, magkabagang na kayong dalawa? Ano nangyari? Ayan, mga konting bagay, tampuhan, hindi na bumalik yung pagkakaibigan. At ang sabi nga nila, may lamat na kasi. Kahit ibalik pa namin yung baso, kaso may lamat pa rin. I mean, that's it. Wala na, hindi na namin maibabalik yung dating samahan kasi may lamat na. Di ba ganyan ang tao? I think hindi lang attitude or character ng mga Filipino yun. Yung masyadong matampuhin. Ako, since Pilipino ako, karamihan na nakakasama ko Pilipino, yes, I would say, ang Pilipino po matampuhin. Ngayon, pag nagtampo at pag naliwanagan, nawa yung tampo, wala na.
Right? Hindi siya iniipon. O ano tong bottle na ito? Ano yung mga papel sa loob? Yan yung mga tampo ko sa'yo. Pero anyway, hayaan mo na yan dyan kasi hindi ba nagkaayos na tayo? Then, get rid of it. No, get rid of it. Kasi sabi nga nila, di ba, pag hinukay mo pa yan, mabaho na yan eh. Anything na nililibing, di ba, bumabaho. So, huwag mo na hukayin na karan kasi mas matindi ang dating niyan pag hinukay mo pa. And you know what? Of course, malalaman natin mamaya kung sino yung tunay na kaibigan. There's no such thing as lamat-lamat na pinag-uusapan. And of course, hindi lamang po yan. Sa family members, ganun din naman. Family members may argue and refuse to forgive. Ito ang isang nakakalungkot na lulungkot ako pag nakakakita ako na mismong mga magkakapatid sa pamilya, nagkaroon ng tampuhan, di pagkakaunawan, hanggang ngayon hindi nag-uusap. Nagugunaw na mundo, ayaw pa rin. Such pride. Yung pang isa, matampuhin na, punong-puno pa ng pride. Pagsamahin mo yung dalawang yan, chaos, gulo, ang kalalabasan. Nakakalungkot po yun. I mean, magkadugo kayo eh. Kung magkapatid kayo, nanggaling kayo sa dalawang tao. Naging bunga kayo ng dalawang taong iyon. Tapos ngayon, hindi kayo nag-aayos. Nakakalungkot. For me, isa yun sa nakakalungkot na reality in this life, in this world. Kaibigan na mismo, kapatid na mismo, ayaw pang makipag-ayos. Hindi lang yon. Di ba? Hindi lang yon. Merong iba, mismong magulang. Magulang na katampuhan, ayaw makipag-ayos. Mga kapatid, hindi po yan ugali na isang tunay na Kristiyano. Lunukin ang pride. Remember Lucifer? Ano sinabi sa Book of Proverbs? Pride goes before destruction. Bago itinapon, naging Satanas si Lucifer, andun muna yung pride. And he was destroyed because of that. Sa atin din po ganun. Kung meron kayo naisip ngayon ng mga kapatid ninyo sa laman, nanay, tatay ninyo, kung for some reason hindi kayo magkaayos, ulitin ko po, anytime pwedeng bumalik ang Panginoon, anytime pwedeng mag-rapture. Anytime yung gera around us, makasama na tayo doon. Anytime. Anytime. So, panahon na para magkaisa. Makipag-ayos. Ngayon, hindi po natin masasabing lahat ng issue masasolve. No, hindi po. O sige, mag-ayos na tayo, kalimutan na natin yun. Pero tandaan mo yung sinabi ko ha. Kung dito ako, ikaw, kung para sa'yo, dyan ka. Pero sige, ayos na tayo. Meron kasi mga bagay talaga, sadyang hindi mapagkakaisahan ng dalawang tao. Mag-meet kayo halfway. Halfway. Sadyang ganun ang buhay. Sadyang ganun ang tao. Sadyang ganun tayong lahat. And of course, lalayo pa ba naman tayo? Sa mag-asawa, syempre. A husband and wife may drift so far apart that they cannot remember why they once decided to marry. Yun nga ang nakakalungkot. Sa simula, napaka-sweet pareho. Kapag hindi ko narinig ang iyong tinig sa isang araw, palagay ko hindi ako mabubuhay. Wala bang chat dyan ni good morning? Di ba pag nag-good morning ni isa, saya-saya mo na. Oh, buo ng araw ko. Bakit naman? Kasi chinat niya ako na-good morning siya. Remember those days? Remember those days as ang bait-bait ng isa't isa sa bawat isa. Di ba hindi kayo nagsusungitan? Puro mga sweet nothing sa mga sinasabi ninyo. Di ba? Asikaso! Grabe ang asikaso! Pero what about now? What about now? Inaasikaso mo pa rin ba ng katulad ng dati yung asawa mo o hindi? Sweet ka pa rin ba sa kanya kapag kayo nag-uusap? O maangas na kayo sa isa't isa? Alam niyo yung drifting, di ba? Naging mensahe ng Lord yun many months ago. Yung drifting, napaka-delikado. Kasi po yung pag-drift away, yung pag-anod palayo, hindi kasi siya namamalayan. Katulad nag-i-enjoy ka nga sa dagat, nakasakay sa babida, dun sa interior ng truck, di ba? Nakasakay ka dun. Sarap-sarap mong magpapalutang-lutang sa dagat, sa pampang. Hindi mo namamalayan, pag mulat ng mata mo, nandun ka na sa labas. Malayong-malayo ka na, iniikutan ka na dun. Parang ganun po kasi siya, hindi yan namamalayan. Until such time, umupo ka, isipin mo, yung mga bagay na, yung mga noon, maalaala mo pa kaya, yung mga bagay na yun.
Nakakalungkot po yan sa isang mag-asawa. I know it requires effort. Kaso noong araw kasi walang ka-effort magpakita ng pagmamahal sa asawa, di ba? Pagpapakita ng asawa sa mapapangasawa pa lang, sa girlfriend pa lang, sa boyfriend pa lang. Ang dali, parang walang ka-effort magpakita ng love. Pero for some reason, ngayon mag-asawa na kayo with your family, why? Ano nangyari? What happened to that love? Remind each other, kung noon walang effort, aminin na natin ngayon full of effort upang makapagpakita ng pagmamahal ng asawa sa kanyang asawa. Then, pagbuhusan ng so much effort. Kasi, makakasama natin yan habang buhay. Till death do us part. As isang Kristiyano, hindi rin naman talaga siya mangyayayin till death do us part. Kasi ang isang anak ng Diyos, hanggang kamatayan, you will be together. Yung nga lang pa pagdating sa langit, hindi na kayo husband and wife. We will be elevated. We will be like angels in heaven, serving the Lord. We will never part. Ang mag-asawang na kay Kristo, hindi po yan maghihiwalay. Magkasama pa rin silang pupunta lang langit, magsisilbi sa ating Panginoon. Not husband and wife anymore, but like the angels, di ba? Ang tanging focus natin to serve our living God. Marami pang mga examples, pero sa apat na yan na ating pinag-usapan, ano makikita natin? Isa lang po, human love can be fickle or frequently nagbabago. Lagi pong nagbabago ang pag-ibig ng tao. So, use all of our powers, all the energy na binigyan ng Panginoon to rekindle that fire. At least man lang sa isang pamilya. Maaring kapitbahay, hindi mo talaga magawa. Maaring yung boss mo talaga, hindi mo magawa. Inakakasabay mo sa bus every morning, hindi mo magawa talaga. Pero at least man lang sa sariling pamilya, ibalik yung pag-ibig, yung pagmamahalan. Kasi ang Lord naman po ang nag-institute ng family. Ang Lord po ang nagpasimula ng pamilya. Nalikain niya si Eva at si Adan. That is the first couple ever. Right? Pinaresenta ng Panginoon si Eva kay Adan. At si Adan naman, di ba, nabigla siya. Di ba? I will call you Eve. Dahil nanggaling ka sa aking tadyang. Imagine that, mga kalalakihan, nanggaling yung mga kababaihan sa ating tadyang. Ibalik natin yung ating mentality, katulad ng mentality ni Adan, nung ipresenta sa kanya ng Panginoon si Eva. Kung ngayon, hirap na hirap tayo dyan, there's nothing wrong dun sa model ng Panginoon about love. The fault is ours. The fault is ours. At ngayon namulat ang ating mga mata sa mga bagay na ito, then hindi pa huli ang lahat. Hanggat tayo'y buhay, meron pa tayong pag-asa. Ang mga kalalakihan, lalong-lalo na. Kadalasan kasi ang mga babae, showy talaga yan pagdating sa pagmamahal. Showy. Yung affection, yung care. Kadalasan. Pero most of the time, mga lalaki naman kasi, we are so passive. Macho kasi ako, hindi ako pwede magpakita ng palambing-lambing eh. Ang talagang macho, malambing sa asawa. Right? Macho ka ba? Kung hindi ka malambing sa asawa mo, hindi ka macho. Kabaliktaran ka ng macho. Di ba sana ka sumusunod eh. Kasi hindi rin macho rin eh. So remember those days na halos hindi kayo paghiwalayin. Na yung tinig niya ang gusto mong laging marinig. Yung chat niya ang gusto mong laging nakikita. Yung pictures niya ang lagi mong tinitignan. Hindi pictures ng iba. No? Panalo talaga ang social media. Kaya ko siyang titigan. Nang hindi ako makaka-offend. Malay niya naman. So, think about this thing. So, that is human love. Majority, ganyan po ang nangyayari. But praise the Lord, merong minority pa rin na from start until the end, yung pag-ibig nila parang siling araw. Ang sili habang tumatanda, lalong umaanghang. Dapat daw ganun din tayo. No? Dapat daw po ganun ang pag-ibig ng mga tao. Ngayon papag-usapan natin yung good news. Kung ganun tayong mga tao, of course, pag-usapan naman natin yung God's everlasting love. Yes! At yung nga po yung ating verse, Jeremiah 31 verse 3, ito po yung buo na version niyan. The Lord appeared to us in the past.
Ang panatutungkulan po dito ang Israel. The Lord appeared to us in the past, saying, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. Ganun ang ipinakita ng Panginoon sa Israel. Napakatigas ng ulo po ng mga Hudyo. Kaya nga po nung araw ko inabutan ninyo, ako po definitely hindi ko inabutan to. Pero, sa mga kwento-kwento, maging sa pelikulang mga luma, di ba yun ang sinasabi, Hudyo kang bata ka! Why? Bakit Hudyo? Kasi po, ang teaching ng church by that time, ang mga Hudyo, sila ang pumatay talaga sa Panginoon at matitigas ang ulo nila. Kaya pag sinabing Hudyo kang bata ka, parang satanas ka na rin. Kasi pinatay mo raw ang Diyos. Pero ngayon po, hindi na naririnig yan. I hope namulat ng kalang mga kaisipan. Kasi po, sinabi sa Book of Psalms through David, pray for the peace of Jerusalem. They will prosper, yung mga taong nananalangin for the peace of Jerusalem, of Israel herself. Especially po ngayon, nagkakagera ngayon. In all front, ang Israel po, napapalibutan na ng kalaban. From the north to the east, to the south, to the west. At marami pong mga closet na mga enemies ang Israel nowadays. Yung bang mukhang friends sa harapan ng Israel, pero sa kabaligtaran po, they are totally against this very, very tiny nation. Israel is the timetable of destiny. Israel is the timetable of the end. The beginning and the end of this world. Nasa Book of Revelation po yan. Napag-aralan po namin yan last year. Itutok natin ang ating mga mata sa mga nangyayari sa Israel. And you can know, you will see, nasa ang parte na tayo ng Biblia sa ngayon. Naroon pa rin ba tayo sa aklat ng Titus? O nasa kalagitnaan na tayo ng Titus at Revelation? Or baka nasa Revelation time na tayo ngayon? We are in that point in history. Kasi po ang mga pinag-uusapan ngayon, mga kapatid, ipasok ko lang po yung pong neural link ni Elon Musk, yung pong chips na ilalagay sa loob ng utak ng tao, ginawa na po nila at talagang effective. Nag-work. They are still working out. So ano pa pang magagawa ng chips na yon na ini-implant sa loob ng utak ng tao? Yung pa yung neural link po ang tawag doon. Wino-work out nila na hindi mo na kinakailangan ng remote para ang TV po makontrol mo. Just think of it. Korean channel. Lilipat na siya ng kusa. Lilipat na ng kusa. Hindi mo na kailangan niya mga yan. Lahat ng Bluetooth devices, lahat ng mga bagay na pwede mong i-control through Wi-Fi, wala ka nang kinakailangan gawin kundi just think kung anong gusto mong gawin nila. Coffee please, coffee maker. Kung yun naman coffee maker mo meron siyang Bluetooth na pwede mong sabihan. Parang si Siri, parang si Alexa. It's happening now. And remember, in the last days, meron pong gagamitin ng kalaban na klase ng way upang ang tao po mapasunod niya sa lahat ng kanyang gusto. Maraming pros and cons. Maraming pros and cons. Marami pong nagsasabi, hindi ako magtataka kung after few years, kaya na akong kontrolin ni Elon Musk. Kasi nasa loob na siya ng utak ko How can I say, yung ginagawa ko, gusto kong gawin, o yun yung gusto niyang gawin? How can I know? Because it will be my brain na nagdi-dictate sa lahat ng gusto kong gawin. Yung nararamdaman ko, ako ba talaga nakakaramdam nito? Ito yung dinidictate ng AI, ng artificial intelligence na program nito mga taong ito. This is one of the biggest signs of the end of days. At yung gera po sa Israel ngayon, nagkalat yung mga pamilyang ang mga nanay at tatay parehong lalaki. Yung nanay at tatay parehong babae. Mag-aampon ng bata. Anong klaseng kinabukasan ang gagigis na ng batang yan? Baluktot na klase ng mundo. It's happening now. It started long time ago and it is happening now. Maraming salamat sa Lord. Ang sabi po niyan, meron siyang unfailing kindness sa atin. God's love is everlasting. God's love will never fail. Kapag nagpakita po ng pagmamahal ng Diyos, ng pag-ibig ng ating Panginoon, wala pong masamang side effect. Tayo po kasi, di ba, ang tao, katulad sa pinag-usapan natin kanina, nag-iisip tayo, ano ba yung pinakamaganda, pinakamainam para sa aking buhay? At meron tayong gagawin. We will decide about something and we will do it. At later on, makikita natin,
Bakit ko ba naisip yun? Bakit ko ba ginawa yun? Kung alam ko lang ito pala ang mangyayari, sana pala hindi ko na ginawa. Full of regret. Samantalang nung una, kung babalikan mo, inisip ko naman siya 100 times. Wala ako nakita kundi very, very positive things in my life. Pero bakit ganito? Hindi ko nakita ito. Because we are humans. But with God, wala pong negative effects, after effects. Ano man yung pagpapakita ng Diyos ng kanyang kindness and love for us. Remember, nang ibigay ng Panginoon ng hardin ng Eden, perfect. Nang ibigay niya kay Adan at kay Eva, ayan na, first sin, umusbong doon sa hardin. We are sinful in nature. We have the tendency to sin. Kung wala ang Diyos na nagpakita ng ganitong klase ng pag-ibig, even me, myself, I will tell you mga kapatid, I am somewhere else. And that somewhere else definitely will be evil. But again, thank God sa kanyang everlasting love, sa kanyang unfailing kindness. Yung pag-ibig niya, walang ibang epekto sa akin kundi pawang kabutihan, kagandahan. At lalo natin makikita yung sinabi kanina sa lyrics ng awit, di ba? A beautiful love. What a beautiful love. Ng buhay na ito ay punong-puno ng beautiful love. Yung effect ng beautiful love na yon, yun ang ating nararanasan. Kung dumarating yung time we are, kumbaga, tayo po ay nagbibigay ng pansin sa ating kapaligiran, very good po yun. Ang tawag po doon, discernment. Kapag minsan may ginagawa ka, trabaho man o sa bahay, bigyan mo naisip, ano kaya nangyari sa Israel? Para naalala ko yung mga pinag-aaralan namin sa Timothy, sa Isaiah, sa Zechariah, sa Daniel, sa Revelation. Ito na yun I think that is discernment working in us. But kung hindi pa po sa atin dumadating mga ganong klase ng thoughts, mga bagay na patungkol sa future na nakakabit sa Biblia, then we must pray about it. Lord, bakit gaya ganon? Parang pag nag-aaral kami, ang init-init ko, nararamdaman ko yung pinag-aaralan namin. Pero after that, parang bumabalik lang ako sa normal. Wala na siya kaagad sa aking kaisipan. Even yung concern ko, wala totally sa mga bagay na ito. Kundi ito lamang mga bagay na nasa aking harapan. Mga bagay na gustong-gusto kong tignan, gustong-gusto kong marinig, makita, and so on and so forth. So, every day po, kapag tayo nagpe-pray, ipagpasalamat natin sa Lord to. Kasi po kung ang pag-ibig ng tao ay fickle, yung pong pag-ibig ng Diyos, everlasting, hindi nagbabago. Because our God, ang isa po sa anumang meron natin Panginoon, yung kanyang moral na attitude, and that is yung kanyang immutability. Hindi po nagbabago ang Diyos. Kung mahal ka niya ngayon 100%, after mo pang magkasala or habang nagkakasala ka, yung 100% na pag-ibig na yun, it is the same. And He will do everything in His power na tayo matanggal ulit sa anumang lusak na ating pinasok. Patience. Ganun na lamang ang patience ng ating Panginoon sa atin because He loves us very, very much. Ngayon po, hindi siyempre lalampas sa buwan na ito yung 1 Corinthians 13:4-7. So tingnan po natin, in a way, makikita natin dito sa sinabi ni Pablo kung ano yung makikita natin sa klase ng pag-ibig na meron ng Panginoon. Na supposedly, dapat lamang makita rin ng mga kapwa natin from us. 1 Corinthians 13:4-7, of course. Kapag Feb po yan, paboritong verse. Pero tingnan po natin, ano raw po ba yung love? What is love? Sabi po dyan, love is, number 1, patient. Mapagpasensya ang love. Akala ko ba ito gusto mo? Ngayon ayaw mo na. Love is patient. Hindi lamang love is kind. Pag sinabing kind po, of course, yung way natin ba ng pagkilos, pakikitungo, napakaganda. Napaka-kind talaga itong taong to. I mean, kahit salita lang man lang or hindi man siya nagsasalita sa kilos niya, nararamdaman ko yung kindness niya sa akin or sa ibang mga kapatiran. Love does not envy. Hindi mainggitin, hindi seloso ang love. Hindi po siya ganon. And of course, love, it does not boast. Hindi siya mayabang. It is not proud. Wala pong kayabangan sa pag-ibig. Wala pong kayabangan. Kasi po, magka-clash yun. Hindi pwedeng pag-ibig plus pride. It will never work. Parang positive and negative lang ng isang magnet. Hindi sila pwedeng magsama. Hindi compatible ang love sa boasting.
Hindi compatible ang love sa pride. Hindi lamang yon. Ito po napakaganda. Love does not dishonor others. Okay, medyo magdual tayo ng konti dito. Ang pag-ibig dapat po nagre-resulta ng karangalan sa mga tao sa ating buhay. Karangalan. I know, kasi merong kasabihan, di ba? Ang pag-ibig daw, nalimutan ko na, lumang-luma na kasi siya eh. Lahat sasagasaan, ano ba tawag doon? Merong tinatawag. Ha? See? Ang pag-ibig, hahamakin ang lahat. Hahamakin? Yung pa lamang word na hahamakin, what's that? Nasa na respect. Ang tagal na paniniwala ng mga Pilipino dyan, think about it, hahamakin? Hahamakin mo ang parents mo because of your love to that person? Hahamakin mo ang pangalan ng pamilya mo because of that person? Respect. Dapat po merong honor na bunga ang love. Because of your love to anything or to anyone, dapat po, ang maging bunga nun, na-honor mo ang pangalan ng inyong pamilya, na-honor mo yung inyong parents, na-honor mo lahat ng mga tao sa paligid mo. And of course, number one, God is honored because of that love. So, hindi po lahat ng love nagbibigay ng honor. That is a totally different kind of love from a totally different kind of source. We are talking about the love from God. Ang pamilya nga raw, di ba, yung relationships, human love relationships are, love triangle. Merong third party sa pagmamahalan ng lalaki at babae. At yun ang number one, hindi siya third. Actually, siya yung number one. God Himself. Love triangle daw po ang pagmamahalan ng mga Kristiyano. God at yung lalaki at yung babae. Tandaan po ninyo ha, kasi maganda po yung sinabi ni Paul dito at I believe hindi siya masyadong naiintindihan. Nagbubunga dapat ng honor, ng respeto, ang pag-ibig na meron tayo. Hindi hinahamak ang lahat. Hindi gagawa ang Panginoon ng something for you at ihahamakin niya ang lahat just because of you. Ang Lord po, kapag kumilos siya, for the greater good of all. For the greater good of all. Hindi hahamakin ang lahat just for you. No, that's wrong. So lahat ng ating mga sinasabi, ikinikilos, remember, God must be honored and it is for the greater good of all. Hindi lamang tayo, I, me, myself. Hindi po yun yung love na pinag-uusapan natin. And of course, ang sabi po dyan, love is not self-seeking. Ayun nga po kasi, pag hahamakin mo ang lahat because of that thing that you love, then you are self-seeker. Ang hinahanap mo lang yung pansarili mong kagustuhan. Wala akong pakialam sa kanilang lahat. Masira ng pangalan natin, basta mahal ko siya. You and me against the world. Gagawan pa nila ng mga sangkatera, mga love songs na kapag binasa mo naman yung lyrics, palinghado. Love song ng mga makamundo. You are there with yours, I'm here with mine. But our hearts, they are one. Ano yun? Pagtataksil yung mga ganyang klase ng mga kanta eh. Pero yan, no, yung mga nagkakaraoke, okay, fine, magkaraoke kayo. Pero pag-aralan po natin, tignan natin maigi yung lyrics ng mga kinakanta natin. Yung asawa mo naman na walang kamalay-malay, nag-i-enjoy lang, hindi niya alam, kanta ng mga taksil yung kinakanta ng asawa niya. Nang hiwalayan. O pag sa kabilang bahay, wala siyang kamalay-malay. Pag-aralan din po yun. Ano bang klase ng mga lyrics meron to? Okay? Kasi po, marami pong mga love songs na tinawag. They are not really love songs in the sight of the Lord. They are love songs for the unbelievers. Love songs for those people who will perish at the end of their lives. Love is not easily angered. Love, it keeps no record of wrongs. Ito napakahirap po nitong bagay na ito. Because our tendency is to record yung lahat ng wrongs na ginagawa ng anyone bukod sa atin. Pero sabi po, dapat hindi raw nagkikip ng record of wrongs ang love. Kasi ganun ang Lord, di ba? Verse 6, love does not delight in evil, but rejoices with the truth.
Iwan mo na yung asawa mo. Nakarinig na ba kayong ganyang klase ng mga advice mula sa mga mabubuting mga kaibigan? Iwan mo na yung asawa mo. Walang hiya naman pala siya. Minsan-minsan lang magmamadyong, ayaw ko pamahayaan. Konti kaligayahan lang naman yun. Okay, magsama-sama kayo. Birds of the same feather flocks together, ika nga. Pero mag-iingat tayo sa mga ganyang klase kung mag-advise. Hindi tunay na kaibigan yung mga ganyan. They are, family destroyers. Ang tunay na kaibigan, pag gustong-gusto nang makipaghiwalay na kaibigan niya sa asawa niya, you will be the one na tutulong upang hindi matuloy yun. For the sake of the kids man lang. Pero you know what, hindi po enough. Actually, hindi kami naghihiwalay kasi yung mga bata kasi. Alam po ba ninyo, maraming tao, for them, that's okay. Yun naman pala eh. Hindi sila naghihiwalay, nagtitiis sila magkasama kasi, nga naman para sa mga bata. No, hindi po. Hindi dapat because of the kids, but because of your love to your spouse. Kaya po may mga marriage, kahit buo sila, hindi naghihiwalay, pero lagi nag-aaway because they are there with their spouse just because of the kids. Malaking puwersa ang mga bata para hindi magkahiwalay ang pamilya. Pero dapat po, it is not really them primarily, it will be your love to each other. That's why you are staying together and you are working it out. Work it out. Yung mga kaibigang nagsasabing, tuloy mo na yan, naghihintay siya. Ano ka ba? Lumayas ka sa aking face. Hindi ka tunay na kaibigan. So, does not delight in evil, but rejoices with the truth. Asawa ko siya eh. Hindi kontrata lang yung aming pinirmahan. It is a covenant to the Lord. Hindi covenant with the pastor, with the brethren, kundi this is our covenant with the Lord. At marami pang tinuturo sa Biblia about these things. Yes, hindi po perfect ang mga married lives. Hindi po. It is a wishful thinking. It's like a fantasy world kapag inisip ninyong perfect na perfect ang aming pagsasamahan. There's no such thing. But there is love. At yun, di ba? Love. Sabi nga, love is the answer. Yun ang bubuo muli sa mga bagay na yan. And of course, love, it always protects. Kapag may mga taong gustong sirain ang pamilya mo, ikaw mismo, because of that love na mula sa Lord at para sa iyong esposo at esposa, you will protect your family. No? Alam ko nakakapanghiya yan kasi nandyan lang siya. Anytime, pwede naman sana akong, Kasi hindi eh. No? Gusto ko ipaglaban yung pamilya namin. It is God na nagsama sa amin. At definitely, it is not God na maghihiwalay sa aming dalawa. Because God will never do that. Pagsasama lang po ang papel ng Panginoon sa mag-asawa. Yung pong paghihiwalay, hindi na siya yun. It's either your flesh or the enemy himself. Hindi lamang yun. Love always trusts. It always hopes. Ito pong word na hope, this is one of the most powerful word in the entire universe. Tanggalin ninyo ang pag-asa sa isang samahan. Saan pupunta yung samahan na yan? It will disintegrate. Tanggalin niyo yung hope sa lahat ng ating mga pangarap. Tanggalin niyo yung hope. Saan pupunta yung ating pangarap? It will disintegrate before our own very eyes. Yung pong hope, ibinigay po ng Diyos sa atin yan. Kaakibat ng pag-asa na ibinigay niya, pinapakita niya. Always hope. Always hope. Kung mapapansin niyo, bakit ba ako nasa kaibuturan ka agad, Kuya Eric? Marami naman pwede example, bakit mag-asawa pa? Because it is the family. At maraming taong nasa loob ng isang pamilya. It's not just you and your wife or husband. It's not your children. Andiyan ang mga magulang. Andiyan ang mga kapatid. Andiyan ang mga pamangkin. All of them na ibinigay ng Diyos sa iyo. Mga taong ibinigay sa iyo ng Panginoon to be with you in this life. Dapat yung concern natin umaabot hanggang sa kanila. Isama po pa yung pamilya ng angkanan ninyo. Diba? So hope. There is still hope habang nabubuhay isang tao, ang isang mag-asawa, kung nagkakagulo mo ng kanyang pamilya, there will always be hope because of that everlasting love na bigay ng Panginoon. And of course, panghuli po, love, it always persevere. Ito po yung ang tunay na pag-ibig po, merong pagtsatsaga, merong pagtitiis.
Sa tingin po ninyo, ang Diyos ba hindi nagtitiis sa atin? Gayon na lamang ang pagtitiis ng Diyos sa atin each and every day. Maaring sa takbo pa lamang ng nilalaman ng utak natin, grabe na ang pagtitiis na ibinibigyan ng Diyos. Doon pa lamang sa takbo ng isip. Pag nagsalita pa tayo, naku, yan na naman, nagpe-persevere na naman ng Panginoon sa lumalabas sa ating bibig, sa ating pagkilos. Ganun din, magtitiis na naman siya. Ating mga decisions, naku, anak, kung ito hindi na natuto talaga, di na natuto. Nakita niyo yung perseverance ng Panginoon? Hindi niya tayo tinatratong robot, patratuhin na naman natin siya bilang Panginoon. Kaya nga tinatawag natin siyang Lord. Pag ginamit po natin yung word na Lord kay Jesus Christ, isa lang ibig sabihin nun, you will follow Him. Whatever na sabihin ni Lord, susundin natin. Whatever example na pinakita ni Lord, yun ang gagayahin natin. Kung hindi po natin gagawin yon, wag na natin siyang tawaging Lord. Jesus na lang. Parang kapwa-tao lang. O Jesus, ibigay mo. Oh, Jesus, ibigay mo ang lahat ng aking kahilingan. Pahingi noon, Jesus. Pahingi noon, Jesus. Hanggang Jesus na lang walang Lord. Lord siya. We are supposed to follow His commands. Hindi lamang yon. Ang pag-uusapan po natin, love ng Lord sa atin, di ba? Paano naman tayo maglalove back dito sa gantong kabuti-buting Diyos na pinag-uusapan natin? Ang isa po, sa maraming kapamaraan sinabi ng Panginoon, upang maipakita natin ang love natin sa Kanya, simple lang. Sabi ng Lord, if you really love me, then you will obey my commands. That is your show of love to me. One of your show of love to me, follow my commands. Itong araw na ito, maraming salamat sa inyo lahat. No, you passed the test ng obedience, ng pagsunod sa utos ng Diyos. Because today is the Sabbath day. Today is the rest day, special to the Lord. This day is special to the Lord. At lagi siyang excited na makita tayo each and every Friday. So nasunod po ninyo ngayong present today, nasunod po ninyo yung isa sa 10 utos. Remember the day of Sabbath. Keep it holy. Because this is the day of the Lord. So at least, yung commandment to be here, to worship the Lord in spirit and in truth, nasunod po natin. And you must rejoice in that. Maaring knowingly or unknowingly, nasunod nyo pala. But yes, sinasabi ko po yes. Kasi po iniutos ng Panginoon itong ginagawa natin ngayon. This is one of God's commands. At nasunod po natin today. Maraming salamat po dun sa mismong pagkilos ng kanyang banal na Espiritu. At bilang panghuli po sa ating verse to ponder, ang sabi po dito, sa Book of Psalms po ito, hindi ko po nailagay pala. Ang sabi ni David, I call on you, my God, for you will answer me. Turn your ear to me and hear my prayer. Nakita niyo yung confidence ni David? Dun sa klase ng pag-ibig, meron yung Diyos na kanyang kausap by that time. When we pray, when we talk to God, He will listen. He will listen. Pakikinggan po niya ang lahat ng ating mga panalangin. At of course, ang sabi po dyan, you will answer me. Ang prayer po, request po yan. It will be God's will na siyang masusunod, not ours. Hindi po. Hindi pinag-pray ko naman, bakit ganun? Hindi binibigay ng Lord. Kapatid, nalimutan mo yata, prayer is talking to God. It is the means kung saan yung ating mga kahilingan, di ba, yung mga petitions, doon natin idinadaan sa prayer. So, ang sagot, ang Diyos pa rin. At the end of the day, yung gusto ng Diyos ang mangyayari, hindi yung gusto mo. So yes, we pray, hindi dahil kasi sasagutin ng Panginoon lagi ang aking dalangin kapag ako nagpe-pray. You miss half of the point. Lumalapit tayo upang malaman natin kung kalooban ng Diyos yung ating nangasaloobin o hindi. The answer will not always be yes. But definitely, even though hindi yes sa'yo, ang sagot ng Panginoon, that will be the perfect answer ever na pwedeng ibigay ng ating Panginoon. Napakaganda, napaka-confident ni David. At hindi lamang yan, verse 7. Show me the wonders of your great love. You who saved by your right hand.
those who take refuge in you from their foes. Sa Bible po kasi, yung right hand, sinisimbolize niya power. Power, authority. And remember the Lord Jesus Christ, nang siya'y pumanik muli sa langit, di ba? Sa Book of Acts. Saan daw siya pupunta? Sa kanang kamay, sa kanang trono ng Diyos Ama. Ano makikita natin doon? Indeed, Jesus Christ is the life giver. It is Him, through Him, for Him na nalikha ang lahat. Because Jesus Christ is the authority and He is the power of the Godhead, of the Holy Trinity. Kaya nga po si Jesus Christ, He is the King of angels. Why? Because He created angels. He is the King of kings, He is our Lord of lords. Why? Because He is the Creator. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In the beginning was that, of course, sa aklat ng Genesis. Ano sinabi ng Panginoon? Let there be light. Through that Word, no? Ex nihilo, out of nothing, nalikha ang lahat. Through whom? The Lord, Jesus Christ. Because siya ang Berbo, siya ang Logos, He is the Word. He is the Word who became flesh and dwelt among us, na ngayon hinihintay natin na muling magbalik sa ating piling. And He will take us there, sa piling ng kanyang Ama. At sabi po niya, meron naghihintay sa ating mga malalaking mga kwarto doon sa bahay ng Ama. Malilit ba ang kwarto nyo ngayon? It's okay. Pagdating po doon, wala kayong paglalagyan ng gamit. Sa laki. Sa laki ng kwartong ibibigay sa ating Panginoon. Anyway, that is just our imagination. We cannot really imagine ano yung naghihintay sa atin doon. But just a glimpse of the wonder of things na inilaan ng Panginoon para sa atin. So, inililigtas tayo ng Panginoon using His right hand. At kapag merong umaaway sa atin, merong kalabang nais tayong tirisin, then it will be the Lord na magbibigay ng refuge for us. Sometimes, ang Lord po ang binibigay niya refuge. Hindi niya agarang dinedestroy yung kalaban. You know why? O nga Lord, bakit imbis na wasakin mo na lang sila para wala akong tinatakbuhan, bakit ang binibig mo refuge? Hindi, it's so easy naman sa inyo, Panginoon, yung mga chismosa. For 1 month, hindi makapagsalita. It's so easy for God, right? It's so easy. Pero Lord, bakit ganun? Instead na wasakan mo sila, pigilin mo sila, maglalaan ka na lang taguan ko. Alam niyo ang sagot doon? Kasi merong nakatagdang araw ang Diyos for them. So mag-refuge ka, isa-safety ka na, and let me deal with them. I am a very, very patient God. Malay mo naman yung umaaway sa'yo later on, kasama mo na sa church after few years. Kaya po ang kalaban, hindi agad-agad, Lord, wasakin mo po yung boss ko. Lord, yung HR namin napaka-evil, wasakin mo siya, Panginoon. Don't do that. Who knew kasama yung mga taong yan sa plano ng Panginoon to go to heaven? Saka wag nating pangunahan ng Panginoon pagdating sa judgment. We are not judges here. Isa lamang tayo sa mga iniligtas ng Panginoon mula sa judgment in this world. Okay? So let the judgment be God's. Hayaan natin ang Panginoon na po ang gumawa. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Walang masamang tinapay na nagmumula sa ating Panginoon. And lastly, ito po isama natin sa ating mga prayers. Sabi niya, keep me as the apple of your eye. Hide me in the shadow of your wings. Alam naman po natin siguro ibig sabihin, yung idiomatic expression na apple of your eye, di ba? Ikaw ang special sa mata ng taong yun. Hindi sa korting apple ka, syempre. Kundi special ka kasi. No? Hindi special child, kundi special talaga kasi. 'Di ba? At ganun po tayo sa Panginoon. Sino ang paborito ng Panginoon dito? Hindi siya magtuturo, tayong lahat po anak niya, hinirang niya, pinili niya. So we are highly favored by the Lord, all of us here. Kaya isama po natin sa panalangin, Lord, keep me, no? The apple of your eye. Pag pinag-pray po natin yun, hindi natin sinasabing, wag na po si Kuya dito, guava na lang siya. Keep him the guava of your eye. Hindi po ibig sabihin nun. Ibig sabihin, sa inyong dalawa. Because po, personal ang ating relationship sa ating Panginoon. And definitely, maasahan po natin, we will be forever, everlastingly, apple of the eye ng ating Diyos. You are so special with the Lord. Kung makikita lang natin yung katulad sa sniper, yung cross na ganun, that cross, and replace that with the cross of Christ dun sa Calvary, that cross is always on you, on us. Hindi tayo nawawala sa paningin ng ating Panginoon. Lahat ng kailangan natin ibibigay niya.
He will supply all of our needs accordance to His riches and glory. We can do all things through Christ who gives us strength. Why? Because He loves us so much. At ang sabi nga po, I have loved you with an everlasting love. So, iukit po natin yan sa ating mga puso and make it happen in our lives. Hayaan natin kumira ng Diyos, maranasan natin siya sa ating mga buhay. Tayong lahat po yumuko, tayong manalangin. Lord, thank you very much. Ano pa yung pwede namin sabihin, Panginoon? Para may express sa inyong kabutihan, yung aming pasasalamat. Maraming salamat, Lord, sa kabila ng lahat. Sa kabila ng lahat sa aming buhay, sa kabila ng lahat meron kami sa aming puso at isipan, you love us still. Mahal mo pa rin kaming lahat. Lord, personally, I'm praying for all these brethren, mga kapatiran na ito. Lord, I'm praying, kung nangangailangan kami, kasama po ako, kung nangangailangan kami ng some fixtures sa aming mga puso, Lord, fix our hearts. Kung kinakailangan pong ma-fix ang aming mga isip, Lord, fix our minds. Lord, fix our priorities. Lord, give us the power to carry on in this life. Yes, hindi po talaga madali ang buhay sa mundong ito. Ikaw mismo nagsabi, Panginoon, in this life, ang tangi namin mararanasan, regrets, pain, suffering. But thank you very much, Lord, because of your love, everlasting love. Ang sabi po ninyo mismo, kayo mismo nagsabi, you have overcome all of these things. Kaya sa kabila ng kadiliman ng mundo, laging merong liwanag sa buhay ng inyong mga anak. Kaya maraming salamat po, Father. Maraming salamat sa ginawa ninyo sa amin noon, na for 12 years po, Panginoon, di sa simbahang ito, napakarami namin pinagdaan ng iba't ibang klase ng mga pagsubok. There are lots of tears and even fears na naranasan namin habang kami nagsisilbi sa inyo. But Lord, thank you very much. Hindi magtatagal ng 12 years ang simbahang ito kung wala ka. But thank you very much, Lord. Since narito ka sa simbahang ito, You will never leave us. You will never forsake us. And thank you very much po, Panginoon, sa lahat ng mga forgiveness na ibibigay mo pa sa amin. Kaya, oh God, itong 12 years na ito, this is not a celebration about us, but this is a celebration of you, Lord. Kaya, Father in heaven, thank you very much. Pinupuri ka po namin, dinadakila, pinasasalamatan. Ito pong aming samantalangin sa ngalan po ng inyong bugtong na anak na sa Jesus, sa paggabay po ng inyong banal na Espiritu. Amen and amen.